What up, mga solid subscribers na? Guys, meron tayong ano ngayon guys, napapanood na. Very big shoutout kay Miss O guys. Ito po yung video po ni Josh Callen, no, regarding po dun sa episode po to ng Time First, no guys. So, tara, panoorin natin. I'm sure guys, napanood nyo na po, no, pero syempre, ngayon ko pa rin napanood to guys, no. Let's go. Was question that made Josh cry in his SB19 Time First episode. This episode will definitely make you cry. Pero ang video na ito ay parte lamang sa 57 minutes na episode ni Josh sa Time First. So go watch the full video on Spotify. Our age kasi ganito tayo. Medyo career pa yung age natin. Pero siguro in the future, let's say mga 40 or 30, I don't know if magpapamilya ka. Pero sa tingin mo, ba, let's say, sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa mindset mo and everything, pag nagkaroon ka ng sarili mong anak, anong klaseng ama ka or anong sa tingin mo na yung pinaka, paano mo siya aalagaan? Paano mo ipipresent yung mundo sa kanya? Parang ganun. Kasi knowing na parang hindi ka lumaki ka sa isang broken family. Kasi yun yung lagi, meron akong kaklase dati na never niya papatawaran yung tatay niya pag nakita niya. Pero paano pag kapag hindi mo kasi pinatawad, parang ang hirap maging tatay din. So, ikaw, paano pag nagkaanak ka na ng sarili mo? Paano mo ipapresent yung mundo sa kanya? Paano ka tatayo beside him? Paano? Ako, pag nagkaanak ako, ang gusto ko lang naman, hindi niya makuha yung stress na nakukuha ko. Oh. Yung para bang ano talaga no? Hindi kasi talaga, pangarap ko yun yung parang magka-normal na family. So kaya rin siguro ako nag-work hard. Kasi ever since, naging mahirap sa akin kunin para sa akin lahat. Ultimo pagkain, nutrisyon, paghiga, peace of mind. Para sa future na magiging anak ko, hindi niya mararanasan at hindi niya kailangan na-experience yung kahirap, yung trauma. Yung pamamanipulate. Kala ng mga tao, porket lalaki ka, hindi ka na mamanipulate. Hindi ka na abuso. Pero ayun, gusto ko lang na magawa niya kung ano yung gusto niya, yung maging kontento siya. Yung parang hindi niya kailangan intindihin kung ano yung, hindi niya kailangan intindihin yung pressure. Of course, iti-teach ko lahat ng pwede ko i-teach, pero hindi niya kailangan sumunod sa yap ako kung hindi niya gusto. Yun sa akin. Hindi niya kailangan i-bear lahat. Kasi binibear ko lahat para in the future. Alam mo yun? For sure naman Ito maganda guys, so post ko lang saglit as a parent, di ba, dinidiscuss nga ni Josh, no, ayaw niya maranasan yung naranasan niya before, no, and at the same time, gusto ni Josh kung ano yung gusto niya magiging anak niya, no, kung ano magiging gusto niya, susuportahan niya, no, hindi niya i-force na magganto ka rin, mag-pip-up ka rin kasi ito yung pinagdaanan ko, hindi niya fina-force yung magiging anak niya, hahayaan niya kung gusto niya maging architect, kung gusto niya maging painter, kung gusto niya maging dancer, kung gusto niyang maging basketball player, okay lang kay Josh, walang problema, no? Basta as long as masaya yung anak niya sa ginagawa niya, yun yung pinaka-importante. Kita ng bata na or yung family ko na kaya ko and masaya kami. Gusto ko lang talaga bibigay yung full attention ko. Siguro pag nagka-family ako, doon mag-iiba ng konti yung mga gusto kong gawin. Kasi gusto ko lang na normal. Gusto ko lang na may love, may respeto para sa bata and sa magulang without having them to force it. Give them what they need and malagaan ko lang na maayos yung magiging future family ko. Hindi naman, well, minsan may pagka-fancy rin, yun, pero at least masasabi ko na sa akin mismo ako nag-work hard ako para maibigay lahat yun.
ayun, ayoko lang maipasa yung lahat. Hindi niyo na kailangan malaman lahat, every bit of pinagdaan ko. Hindi niya kailangan matrauma agad, hindi niya kailangan i-bear lahat. Basta, lumaking masaya. Lumaking, siguro, masasabi ko, malayo sa audio, personality ko at kinalakihan ko. Ayun, kasi sa akin, pag nakikita ko yung sarili ko, sa totoo lang, na may mga times na naiirita pa ako sa sarili ko. Kasi, sabi ko nga, I didn't choose to be like this. Pero, wala eh. Yung buhay, ito yung pinili para sa akin eh. Pero ngayon, tinatry ko talagang mag-work hard para baguhin ko ano pa yung mga negative traits ko. Gusto ko sabihin, I don't know, pero cringy man. Proud ako sa narating mo ngayon. Parang, I mean, it's not a very easy road. Pero regardless man kung ano yung na-feel mo, kung may mga negative ka man nagagawa, kahit ako, I'd be honest, may mga bagay na naiinis ako na mga ginagawa mo. For sure, ikaw rin, may mga bagay na naiinis. Pero, knowing your story, knowing na ilang taon tayo magkakasama, so sabihin na proud ako sa mga naging decisions mo and proud ako na tumatayo ka sa sarili mo pa. Regardless kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon. Yun lang. Pero uulitin ko, mag-relax ka lang. Kasi, Monday, we'll run out of time. Hindi ko kasama eh. Ako, umalis na ako. So, with all that, meron ka bang short payo for the listeners about the use of time? Siguro huwag na nasayawin sa huwag nasayawin. Hindi. Wala akong masasabi na feeling kong syempre lagi nilang ma-apply sa buhay nila. Pero yun, totoo yung do what works for you eh. Kasi hindi mo naman mapipilit lahat yan. Yung sa akin lang, siguro yung based on my experiences. Syempre, katulad dun sa akin, gusto ko laging fino-force yung sarili ko well, that's not a good thing, pero siguro kung kaya nila gawin yung mga bagay na gusto nila nang medyo mas mabilis, gawin na nila. Kasi kung ayaw nilang magkaroon ng regrets, or at least if gusto talaga nila may ibang change sa buhay nila, you have to take risk. And it's okay na magkamali. It's okay. Ako na-gets ko, post ko lang ulit guys, sorry na-gets ko si Josh dito, no? Kumbaga, I think ang in-explain ni Josh dito is, alam mo yun, habang may panahon pa, habang kaya mo pa, habang meron ka pang opportunity, no, i-grab mo po siya, no? Kasi, once na dumating ka na sa point na wala ka ng time, wala ka ng, yung sabihin natin, yung responsibilities mo hindi na kaya ma-provide yung passion mo, no, dahil yung mga responsibilities mo kunyari sabihin natin yung in reality guys, no, magkakaanak ka na, may trabaho ka na, kailangan na mag-provide sa family mo, no, so yung passion mo ma-set aside mo na, no. Syempre guys, no, in reality okay, talaga, darating talaga tayo sa point na magkaka-family tayo, na magkakaroon tayo ng anak, no? Pero alam mo yon, iba pa rin pag yun na-purpose mo yung passion mo, yung gusto mo talaga, no? Don't get me wrong ulit guys syempre lahat tayo gusto natin magkapamilya, pero iba pa rin usapan guys pag yung passion na usapan guys, or kung ano mang bagay na gusto mo, no? So hanggat ngayon guys, hanggat kaya nyo pa, gawin nyo na pa yung mga bagay na gusto nyo gawin, like mag-travel, gawin yung passion nyo, yung career nyo, or maging dancer, maging singer, ano ba bang mga pwede na kayang gawin, mag-travel, yung mga ganyang klaseng bagay guys. Marami kayong pwedeng gawin, no? Marami pa guys, hindi lang yung mga sinabi ko, no? So hanggat kaya nyo pa, i-take nyo yung opportunity, no? Kasi once na mawalan na kayo ng time, once na magkaroon tayo ng maraming responsibility sa buhay, is believe me guys, hindi nyo na magagawa yan guys. 100% po ako dyan guys, hindi nyo na magagawa. Oo sige, I think pwede, magagawa nyo siya, pero not to the point na yung may enjoy mo siya, kasi iisipin mo na, ay meron akong family na naghihintay sa akin, kaya hindi pwedeng magtagal ako dito or what, hindi pwede, no. So alam mo yun, na-guess yung sinasabi ko. Yun nga, sabi ko, minsan okay lang, mapapahiya ka, sasagot ka or what. Minsan may mga ganun talaga eh. Ako, hindi ako proud sa mga ginagawa ko palagi. Hindi rin ako masaya sa mga pagkakamali ko. Pero what matters is, for me, natuto ako dun sa experience ko na yun. Kung ano man ako doon, malayong-malayo na ako sa kono ko ngayon. Yun yung
pinipili ko everyday is I always choose to be better. And hindi mawawala sa akin yung commitment na yun. Kung hindi man ganun kabilis for the others, sa totoo lang, ang makapagsabi lang nun is ako rin. Kasi yun nga, sabi ko, may listahan nga ako ng goals ko eh. May mga times lang na talaga, syempre, hindi mo kaya lahat gawin. Pero it's okay. Yung pacing, ikaw din makapagsabi niyan. Yun lang. Ang importante, so, kahit paano, ano tayo eh, alive tayo eh. Importante, nakakain tayo ng gusto natin, or kahit kung hindi man. Alam mo yun, ang importante, nakakahinga, nakakaano. At kahit paano, with that, parang, yung nakaka-survive ka palang everyday, okay na ako dun. And nakikita mong may reason pa para tumawa, kahit buong araw mo, or buong week mo, or a month mo, bagsak na. Basta may reason para kahit paano mas maging masaya ng konti pag natin take for granted lahat. Ayun. Lalo na yung mga family natin. So ayun na siya guys, no? Doon na natapos, no? So for me, naging honest si Josh. Naging honest siya sa mga gusto niya sabihin. Binigay niya yung mga gusto niya sabihin, no? Kasi syempre magsasabi ka na lang din ng mga bagay. Siyempre, yung napagdaanan mo na may share mo sa mga tao, no? Which is, yun po yung nakita natin sa mga sinabi ni Josh, no? So, for me, maaaring maging lesson sa atin yun, guys, no? Kasi, guys, believe it or not, guys, kahit ako, guys, hindi ko napagdaanan yung mga struggles na nangyari kay Josh, guys, no? Alam nyo yan, guys. Alam nyo yan, 18, no? Yung mga pinagdaan ni Josh. Hindi biro po yan. Hindi siya ganun kadali. Kahit ako, guys, hindi ko alam kung kakayanin ko yun, kung napagdaanan ko yung mga bagay na yun, guys, no? Hindi ko alam. To be honest with you, hindi ko alam kung kakayanin ko po talaga yun, guys. Napakahirap, no? Pero, nagpakatatag si Josh, and look at him now. SB19, guys, no? Diba? Alam niya naman, no? So, doon may kita, guys, talaga na, kung gusto mo talaga, mangyayari po talaga siya, guys, no? Kung yun po talaga yung goal mo sa buhay, kung yun yung gusto mong mangyari, through ups and downs, gagawin mo at pipilitin mo siyang mangyari, guys, no? So, ganun yung ginawa ni Josh, ganun yung ginawa ng SB19, no? So, malaking saludo sa SB19 at the same time kay Josh, syempre sa management po ng SB19 1Z Entertainment, no? Salamat sa pag-aalaga sa ating mahalin na. So, yun lang, guys. Grabe, nakaka-touch tong mga ganito, nakaka-antig ng puso yung mga ganitong klaseng mga podcast, no? Yung mga ganyan na talagang actually hindi siya podcast, no? Or hindi ko alam kung episode siya or podcast, basta yung mga ganyan, mga sharing of thoughts, no? Sharing of sentiments, guys, no? So yun lang, guys, maraming salamat. So this is Point of signing out. Peace. Let's see.